Ang lihim ng aswang, isang kwento ng misteryo at intriga, walang tigil na bumuhos ang ulan sa mga bintana, isang simponya ng galit na umaalingaw-ngaw sa buong gabi. Nakaupo ako sa aking madilim na ilaw na study, napapaligiran ng mga istante ng maalikabok na mga libro at mga kumikislap na kandila na naghahagis ng mahabang anino sa buong silid. Ang pangalan ko ay Miguel Cruz. At ako ay isang paranormal na investigador na dalubhasa sa supernatural na alamat. Nagsimula ang lahat sa isang misteryosong mensahe na isinulat sa isang scrap ng pergamino, na inihatid sa akin ng isang hindi kilalang nagpadala. Nakasulat na mag-ingat sa aswang, naiintriga at hindi kinabahan sa parehong sukat. Nagsimula akong maglakbay para malaman ang katotohanan sa likod ng mahiwagang babalang ito. Sa pagpasok ng malalim sa gitnang kanayunan, natagpuan ko ang aking sarili sa isang liblib na nayon na nababalot ng ambon at misteryo. Ang mga taga roon ay nagsalita sa pananahimik na mga tono ng isang masamang puwersa na nagmumulto sa kanilang mga panaginip at sumusulpot sa kanilang mga bangungot, ang kinatatakutang aswang. Habang pinag-aaralan ko ang madilim na nakaraan ng nayon, nakatagpo ako ng mga bulong ng pagkawala at hindi maipaliwanag na pagkamatay na sumasakit sa komunidad. Ang aswang, inaangkin nila, ay may pananagutan sa mga kalupitan na ito, ang walang sawang kagutuman nito na nagtutulak sa kanya upang biktimahin ang hindi mapag-aalinlangan ng mga taga-nayon sa ilalim ng takip ng gabi. Hinanap ko si Maria, isang matandang babae na napapabalitang nagtataglay ng kaalaman sa supernatural na mundo na lampas sa mortal na pangunawa. Sinalubong niya ako ng magkahalong hinala at kuryosidad. Ang kanyang mga mata ay nagtataksil sa habang buhay na mga lihim na nakatago sa ilalim ng kanilang mga titig. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa aswang, pakiusap ko. Ang aking boses ay bahagya pang lumampas sa bulong. Ang mga labi ni Maria ay humigpit sa isang manipis na linya. Ang kanyang ekspresyon ay binantayan. The aswang is no mere legend, senyor, paos niyang bulong. Ito ay isang nilalang ng kadiliman, isang demonyo na lumalakad sa gitna natin sa anyo ng tao. Nagpapakain sa laman at dugo ng mga inosente. Determinado akong lutusin ang katotohanan sa likod ng pananakot ng mga aswang. Nagsimula ako sa isang mapanganib na paglalakbay sa gitna ng gubat, na ginagabayan ng mga kwento ng isang sinaunang templo na nakatago sa kailaliman ng lunti. Ang kailaliman nito, ang alamat ay nagsalita tungkol sa isang sagradong artifact, isang anteng-anteng na may kapangyarihang itaboy ang aswang pabalik sa kailaliman ng impyerno kung saan ito nanggaling. Habang nagsusumikap ako ng mas malalim sa labyrinthine na mga daanan ng templo, naramdaman ko ang mapang-ipang bigat ng mga siglo na dumaan sa akin. Sumasayaw ang mga anino sa mga gumuhong pader. Bumubulong ng mga nakalimutang takot na nakakubli sa kadiliman. Sa wakas, napadpad ako sa silid na kinaroroonan ng maalamat na anteng-anteng. Ang mga sinaunang glyph nito na tumitibok na may kakaibang enerhiya. Gamit ang nanginginig na mga kamay, inabot ko ang artifact. Ang hangin ay dumadagundong sa lakas habang ito ay dumaloy sa aking mga ugat. Gamit ang anteng-anteng, bumalik ako sa nayon sa ilalim ng takip ng kadiliman. Ang aking puso ay tumitibok sa pag-asa at pangamba. Ang aswang ay nagtago sa isang lugar sa mga anino. Ang presensya nito ay isang masamang presensya na umaaligid sa gilid ng pangunawa. Habang ang buwan ay nakabitin sa kalangitan, na nagliliwanag sa mga desyerto na kalye, nakaramdam ako ng panginginig sa aking gulugat. Dumating na ang oras upang harapin ang halimaw at wakasan ang paghahari nito ng kakilakilabot minsan at magpakailanman. Sa mahigpit na pagkakahawak ng anteng-anteng sa aking kamay, nakipagsapalaran ako sa puso ng nayon, ang hangin na makapal sa pag-asa. At pagkatapos, nakita ko ito, isang maitim na figura na nakaambang sa di kalayuan. Ang mga mata nito ay kumikinang sa malisya habang ito ay lumabas mula sa mga anino. Sa isang mapanghamong sigaw, itinaas ko ang anteng-anteng sa aking harapan. Ang nagniningning na liwanag nito na nagbibigay liwanag sa dilim na may nakakabulag na tindi. Napaatras ang aswang, ang anyo nito ay paikot-ikot at nagpupumilit na labanan ang kapangyarihan ng artifact. Ngunit hindi ako mapipigilan, sa bawat onsa ng lakas na aking maiipon. Pinakawalan ko ang buong puwersa ng anteng-anteng sa nilalang, ang hindi makalupa na pag-iyak nito ay umaalingaw-ngaw sa buong gabi habang ito ay natunaw sa kawalan sa harap ng aking mga mata. Nang sumisikat ang bukang liwayway sa abot tanaw, ang mga gininto ang sinag nito sa nayon sa ibaba.
Alam ko na ang kadiliman ay natalo na at ang aswang ay pinalayas pabalik sa kailaliman ng impyerno kung saan ito nabibilang. Sa resulta ng pagkatalo ng aswang, muling bumalik ang kapayapaan sa nayon. Ang mga tao ay nagalak. Ang kanilang espiritu ay nabuhayan ng kaalaman na sila ay malaya mula sa mga kamay ng demonyong nilalang na nagmumulto sa kanilang mga bangungot sa mahabang panahon. Samantalang ako, bumalik ako sa aking pag-aaral, ang mga pangyayari noong gabing iyon ay nakaukit sa aking alaala magpakailanman. Nalutas na ang misteryo ng mga aswang, ngunit alam kong may hindi mabilang na iba pang mga lihim na naghihintay na matuklasan sa madilim na sulok ng mundo. Kaya naman, nang may pag-asa at pagtataka, naghanda akong simulan ang aking susunod na pakikipagsapalaran, batid na saan man ako dalhin ng aking mga paglalakbay. Palagi akong maakit sa mga misteryong nakatago sa kabila ng tabing ng katotohanan.